Samantala, dismayado ang ilang negosyante sa Eastern Visayas dahil sa ipinatutupad na manual load dropping o rotational brownout dahil sa manipis na supply ng kuryente. Nagbabala rin ng isang economic leader ukol sa posibleng epekto nito sa ekonomiya. Yan ang umarangganang balita ni Sylvia Abadingo. Nagbabala ang ilang negosyante at economic leaders sa epekto ng rotational brownout sa ekonomiya, lalo na sa sektor ng negosyo at mga consumer sa Eastern Visayas. Ayon kay Eugene Tan, Regional Governor ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, malaking hamon sa mga negosyo ang pagkawala ng kuryente dahil karamihan sa operasyon ng mga establishmento ay nakaasa rito. So, dudugang ang pangani iton mga unnecessary nga gastos. Pareho ini nga aton problema itong power. Nagkakamay-ada gihapon hin mga loss of opportunity. Kaya loss of opportunity because paano naman lang kung baga wari generator ito sa establishmento. Definitely, kung may ada ka sa paman na-operate ka until 7 o'clock, mag-shutdown ka, magsasara ka hinsayo because siring pamaniti mo establishmento, magsisisirom. Posible rin namanong bumaba ang produksyon at kita ng mga negosyo na maaaring magdulot ng pagtaas ng inflation at paghina ng ekonomiya. Dagdag pa rito, mababa rin ang economic performance ng Eastern Visayas kumpara sa ibang rehiyon. Matapos maglabas ng advisory ang National Grid Corporation of the Philippines tungkol sa posibleng rotational brownout sa ilang lugar na sakop ng electric cooperative sa Eastern Visayas. Nagdulot ito ng pangamba at dismaya sa mga apektadong residente at negosyante. Kami nga mga small businesses, kailangan naman ng kuryente, especially sa mga equipment, pag nagagamit kami ref, tapos kung maglalaga parong, magdadakot ang baraydan. So mas mo yung ma-action na ito dahil. Sa kabila nito, naghahanap naman ng iba't ibang paraan ang ilang negosyante upang mabawasan ang epekto ng rotational brownout sa kanilang negosyo. In our case, because we have a satellite office na may the solar, nakakakadto kami. In some cases where we have early shoots like 9 or 8 a.m. and then definitely affected kami to because waray generator in this building. Paliwanag naman ng NGCP, ang manual load dropping o rotational brownout ay ginagawa upang maprotektahan ang power grid sakaling hindi sapat ang supply ng kuryente. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente habang hinahanapan ng pangmatagalang solusyon ang kakulangan sa power supply. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.